Sumisigaw kahit di naririnig. Pinupormahan mo ba si Angela? Formal na ako nagpaalam kay Angela na manliligaw ako. Kaya hindi mo naman siguro pipigilan sa panliligaw kay Angela, di ba? Oo naman. Hello, Han? Hello, nasa ka? Nasa bahay. Galing ako dyan sa bahay niyo. Wala ka dyan. Nagsisinungaling ka ba? Hello? Nakita mo yung nangyari kay Glenda, di ba? Gusto mo mangyari sa'yo yun? Nawawala ho yung asawa niya, yung anak niya. Dapat ho, andito siya. Andito ako. Hindi na kasi ako mapakali sa bahay eh. Kaya dito ako pumunta para magantay ng balita tungkol kay Glenda. Mga kasama, may babae doon. Mga kasama, may nakita ko babae doon, oh. Mukha niya yung nakapaskas sa may simbahan. Kung bakit ika'y naiiba, di tulad nila, di ka takot. Yung pagtingin sa'kin. Galing ako dyan sa bahay niyo. Wala ka dyan. Nagsisinungaling ka ba? Margaret, kailangan natin mag-usap. Marami akong itatanong sa'yo. May awa at hustisya ang Diyos. At kahit na anong talino mo, lalabas at lalabas din ang totoo. Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi pwede! Imposible! Hindi pwede masira lahat! Hindi pwede masira lahat na ginawa ko! Hindi! Imposible! Hindi pwedeng mabigay ni Glenda yung ebidensya sinasabi niya. Lalo na ngayon, patay na siya. Patay na siya. My secret's safe. Walang makakaalam ng pagkatao ko. Hindi malalaman nila rin ginawa ko sa pamilya niya tsaka sa anak niya. Hindi. Hindi pwede. No! Evelyn, Helen, pwede ba tayo mag-usap? Alam ko na hindi mabuting asawa at hindi mabuting ama ang tingin ninyo sa akin. Hindi ko kayo masisisi dahil alam ninyo na sinasaktan ko si Glenda at saka si Calvin. At alam ko rin na wala kang tiwala sa akin dahil inagaw ko sa'yo si Angela noon. Buti naman at malinaw sa'yo, Francis, kung anong tingin namin sa pagkatao mo. Ate. Naintindihan ko naman kung anong nararamdaman ninyo. Pero sana maniwala kayo na wala akong kinalaman sa pagkawala ni Glenda. Hindi ko magagawa yung mga binibintang niyo sa akin. Mahal ko ang kaibigan ninyo. Wala akong ibang gusto kundi mahanap siya at maiuwi ko na siya sa bahay. Sana nga, Francis, mahanap mo siya. Dahil siya lang makakapagpatunay na wala kang kinalaman dito. Ako, kilala na niya ako eh. Hindi ko pa lubos na kilala yung magiging asawa ko. So, what you're saying na gusto mo siya ipa-background check? Pare, matanong ko lang naniniwala ka sa mga kwento ni Margaret? Oo. Pero bakit wala siya rito? Galing ako dyan sa bahay niyo. Wala ka dyan. Nagsisinungaling ka ba? Ano ba yung pag-uusapan natin? You seem tense. Sino yung narinig ko kanina? Tita mo ba yun? Oo. Nagwawala na naman kasi. Huwag mo pansinin yun. Huwag pansinin. Narinig ko sinabi niya, niloloko mo ako. Anong kagaguhan to? Ba't niya sinabi yun? Angela, tama si Elmo. Sobrang late na. Umuwi na kayo. Mamaya mag-budget pa siya kay Tito Larry. Pero, Calvin... Excuse.
Claire, Yes, hello, babe. Kamusta na yung lakad mo? Ano na nangyari kay Tita Glenda? wala pa rin eh. Hindi pa rin namin siya nahahanap. Kaya bakit magising ka pa? Naghihintay kasi ako ng update mo eh. Okay ka lang ba? Pauwi ka na? Hindi ko yan mapapangako. Alam mo, babe, mas maganda kung umuwi ka na. Madaling araw, no? Nag-aalala pa ako sa'yo. Basta mag-iingat ka, ha? Sige, I love you. Hello, babe? Nandyan ka pa ba? Yes. Yes. Dito pa ako. I love you too. Sige na, mag-ingat ka pa uwi, ha? Han, hindi totoo yun. Sinumpong lang si tita kanina ng pag-uulyanin niya, kaya niya nasabi yun. Maniwala ka naman sa akin, hindi nga totoo yun. Alam mo, hindi ko alam, Margaret eh. Sinabi mo sa akin, uuwi ka, pero wala ka ron. Di ba nag-explain na ako sa'yo? Nasa ibang bahay ako. Ngayon sasabihin mo, ganyan ang tita mo. Ano ba sa tingin mo? Don't tell me naniniwala ka sa sinabi niya. Ba't hindi ako maniniwala, kita mo siya? Eh kung hindi totoo yun, sana pinakausap mo sa akin. Tumatawag ako sa'yo, hindi kita makakontak. Nakakapraning eh. Inagaw niya yung phone ko at sinaktan niya ako. Kaya hindi na ako nakatawag agad. Okay? Yun lang ba gusto mo? O sige, sa susunod, papakausap ko sa'yo. Ikaw lang naman yung iniiwas ko sa gulo eh. Matagal ko na sinasabi sa'yo, may sakit si tita, di ba? Ano ba to, Larry? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ka makasagot. Ibig sabihin, oo. My God, Larry. Ano ba tingin mo sa akin? Saan ba ako nagkulang para pagdudahan mo ko? When everything I do is for you. Hindi naman ako nagkulang sa pagmamahal sa'yo, ah. Bakit ka ganyan sa akin? Elmo, siguro nga dapat mas mabuting mauna na tayong umuwi. Calvin, una na kami, ha? Tara. Angela! Angela, may nakakita na kay Mami. Nasa ospital daw siya. Margaret. Bakit ganun, Larry? Bakit wala kang tiwala sa akin? Bakit biglang may mga issues ka sa akin? Alam ko inaaway kita dahil kay Evelyn. Pero dahil yun nagsiselos ako dahil mahal kita. Ikaw, ano to? Bakit pinag-iisipan mo ko ng masama? You're so unfair. Dok, nairadyo sa amin sa provincial office ng Laguna. Nakita na rin po yung asawa niyo. Kamusta na siya? Sir, ikinalulungkot ko. Nairadyo lang ko sa amin. Bubog sarado po yung asawa niyo at may 2 tama ng bala sa katawan. Nasaan ang asawa ko? Sir, nadala na po sa ospital. Sige, tibrihan mo na yung tropa. Dok, ayusin lang po namin. Tayo na. Sis, pasensya ka na kung ikaw ang pinaghinalaan namin na. Mas pinahirap pa namin ang sitwasyon para sa'yo.
Hindi ko na iniisip ngayon yan, Helen, Evelyn. Ang importante sa akin, makapunta na tayo kung nasaan si Glenda. Gusto ko na makita ang asawa ko. Dalawang tama ng bala, bugbog sarado. Ano ba kasalanan ng asawa ko sa kanila? Mabait na tao ang asawa ko. Ayun na. I'm sorry. Naguguluhan lang ako sa mga nangyari. Isa pagdududa sa'yo ni Francis. Sa pag-aaway niyo ni Evelyn. Alam mo, naisip ko nga, siguro nga, hindi pa kita ganun kakilala. Larry, we've been together for years. Kung may gusto kong malaman, you could have asked me. Hindi kailangan umabot sa ganito. I'm sorry. I'm sorry. It's my fault. Larry, yung totoo. Mahal mo ba talaga ako? Margaret, ngayon ba tatanong sa akin yan? Ngayon pang ikakasal na tayo. Stop this, please. Don't accuse me of anything. Don't think bad of me. Because I don't deserve it. Mula na makilala kita, wala akong ginawa kundi mahalin ka. Mami! 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 Mama! Mami! Nurse, meeting. Mami! No BP. Code blue tayo, code blue. Mami! Mami! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buti na lang, itinawag kagad sa amin ng mga mangingisda. Sila rin ang tumawag ng ambulansya. Palagay ko, yung nag-text sa inyo, taga rito rin yun. Dok, kamusta na po yung nanay ko? The good news is, you were able to revive her. Natanggal na rin namin ang mga bala sa katawan niya. Pero, mabuti na lang ang internal organ niya hindi natamaan. Pero ngayon hindi pa siya nagkakamalay. Kaya inilipat namin siya sa ICU. The next 24 hours is crucial. Kailangan siyang magising. Dahil kung hindi, magtutuloy-tuloy ito into coma. Dok, gawin niyo po lahat, ha? Gawin niyo po lahat. Yes, we will do everything we can. Pagdasal na lang natin siya, ha? Mauna na ako. Ma? Ma? Ma, nandito na po ako. Ma, lumaban po kayo, ha?
Ma, sino bang gumawa sa'yo nito? Hindi na siya naawa sa'yo. Ma. I'm sorry, Mama ko, sorry. Sorry, hindi kita nahanapagan. Pero Ma, andito na ako ngayon. Kapit lang po. Kawawa naman si Ma'am Glenda. Sana gumaling na siya para maging okay na rin si Calvin. Ngayon ko lang nakitang ganyan siya eh. Sana nga, Angela. Sana nga. Ito, Francis? Doc Francis. Ang ginagawa mo dito? Calvin, wala akong kinalaman sa mangyayari dito. Umalis ka na dito. Huwag mong hahawakan si Mami. Huwag mo siyang lalapitan. Umalis ka na rito. Anak, wala akong kasalanan. Calvin, huwag mo naman ipagtabuhin ang daddy mo. Ninang wala siyang karapatang makita si Mami. Umalis ka na dito! Hindi niyo ba huliin yan? Huliin niyo yan! Calvin, please! Hindi ang daddy mo ang gumawa niyan sa mami mo. Buong gabi siyang nasa police station. Nakita namin siya ng tita Helen mo. Imposible siyang gumawa niyan. Please believe me. Calvin, mali tayo ng inisip sa daddy mo. Inosente siya. Glenda, alam ko naririnig mo ako. Sorry. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Pero pangako, gumising ka lang. Hindi ko na kayo sasaktan. Lumaban ka, Glenda. Lumaban ka. Wala pa ho ba kayong suspect? Ma'am, sa ngayon po, wala pa po. Katulad nyo, hinihintay din namin magising ang pasyente. Siya lang po ang makakasagot sa lahat po ng tanong natin. Alam mo, hindi ko talaga malubos maisip kung sinong gagawa nito kay Glenda eh. Napakabuting tao niyan. Sana lang talaga maligtas siya at magising na siya kasi kawawa naman yung mag-ama niya eh. Excuse po muna. Sasamahan ko lang po si Calvin. Angela, mabuti pa pabayaan mo lang natin mag-isa si Calvin, ha? Alam mo, kailangan ni Calvin ang kausap ngayon. Kilala ko siya. Hindi niya man sabihin sa atin, pero kailangan niya ng masasandalan. Pinakaba mo ko, Larry. Akala ko umabot na nga sa'yo ebidensyang sinasabi ni Glenda. Pero kailangan ko pa rin maging mas lalong maingat. Lalo pa at pinagdududahan mo na ako. Mahal na mahal kita, Larry. Kaya ako nagawa at patuloy na ginagawa ang lahat para sa'yo. Ganon kita kamahal.
Kaya ayokong may humahadlang sa atin. Subukan lang nila. Itutulad ko sila lahat kay Glenda. Niling ko naman natulungan niya si Mami. Pero bakit ganun yung sinapit niya? Calvin, maswerte ka pa rin. Kasi nahanap mo yung mommy mo. Dahil maraming ibang tao dyan, wala pa rin nangyayari. Tulad ko. Daddy, sorry pinagbintangan ko kayo. Wala, malakas ang loob natin para sa mami mo. Daddy, lumuluha si Mami.